Sa isang tahimik na baryo sa Nueva Ecija, nakatira ang 8 taong gulang na si Lito. Simpleng bata si Lito, mahilig tumulong sa kanyang ama sa palayan at sa kanyang ina sa pag-aalaga ng mga kambing. Ngunit may kakaiba sa kanya, tuwing hapon, palagi niyang inaabangan ang mga eroplano na lumilipad sa malayo. "Nanay, gaano kalaki ang eroplano?" tanong niya minsan habang naglalaba ang kanyang ina. "Malaki yon, anak. Halos kasing laki ng bahay natin," sagot ng ina habang tumatawa. "Balang araw, ako ang magpapalipad ng eroplano," sabi ni Lito na puno ng kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng kanyang pangarap, alam niyang hindi iyon madali. Ang kanilang pamilya ay hirap sa buhay. Kadalasan, kulang ang kita ng kanyang ama para sa kanilang pagkain, at kailangan pa ni Lito na tumulong sa bukid pagkatapos ng klase. Isang mainit na tanghali, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwela, nadaanan ni Lito ang bahay ni Mang Andres, isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Nakita niyang may mga kakaibang bagay na nakasabit sa pader ng bahay nito, mga larawan ng eroplano at uniporme ng piloto. Sa kanyang kuryosidad, tumigil siya. "Magandang hapon po," bati ni Lito. "Kayo po ba ang nagmamay-ari ng mga larawang ito?" Ngumiti si Mang Andres. "Oo, ako nga. Isa akong dating piloto bago ako nagretiro." "Bakit, interesado ka ba?" Parang kumislap ang mga mata ni Lito. "Opo. Pangarap ko rin pong maging piloto balang araw." Mula noon, tuwing may oras si Lito pagkatapos ng eskwela at trabaho sa palayan, binibisita niya si Mang Andres. Tinuruan siya ng matanda tungkol sa eroplano, kung paano ito lumilipad, paano gumagana ang makina, at kung gaano kahalaga ang disiplina at kaalaman sa pagiging piloto. "Pero, Mang Andres, mahal po siguro mag-aral para maging piloto, di ba?" tanong ni Lito isang hapon. "Tama ka, mahal nga," sagot ni Mang Andres. "Pero hindi imposible. Kung magtatrabaho ka ng mabuti at mag-aaral ng masipag, maaari mong maabot ang pangarap mo." Pinagsikapan ni Lito na mag-aral ng mabuti kahit madalas siyang pagod sa pagtulong sa kanyang ama sa bukid. Ang kanyang guro, si Ma'am Elvira, ay napansin ang kanyang tiyaga at galing sa klase. "Lito, ipagpatuloy mo yang sipag mo. Malay mo, balang araw, ikaw ang magpapalipad sa unang eroplano na masasakyan ko," biro ng guro. Ngunit dumating ang isang pagsubok. Nagkasakit ang kanyang ina at kinailangan nilang maglaan ng malaking pera para sa gamot. Kinausap siya ng kanyang ama, "Anak, baka kailangan mo munang tumigil sa eskwela para makatulong sa bukid." Nalungkot si Lito, ngunit hindi siya sumuko. Kinausap niya si Mang Andres at si Ma'am Elvira tungkol sa kanyang sitwasyon. Nagbigay si Mang Andres ng maliit na tulong pinansyal mula sa naipon niya, at si Ma'am Elvira naman ang tumulong sa paghahanap ng scholarship para kay Lito. Dahil sa kanyang tiyaga at suporta ng mga taong naniniwala sa kanya, nakapagtapos si Lito ng high school na may mataas na karangalan. Natanggap siya sa isang universidad na nagbibigay ng scholarship para sa kursong aeronautics. Habang nag-aaral, nagtrabaho siya bilang tindero at delivery boy upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Hindi madali ang lahat, pero palagi niyang iniisip ang sinabi ni Mang Andres, "Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang buhay. Ang mahalaga ay kung gaano ka katatag." Pagkalipas ng maraming taon, natupad ni Lito ang kanyang pangarap. Naging piloto siya sa isang sikat na airline. Sa unang beses niyang mapalipad ang isang eroplano patungong Nueva Ecija, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Mula sa cockpit, tinanaw niya ang maliit na baryo na dati niyang tahanan. Nang makauwi siya, binisita niya si Mang Andres at ang kanyang mga magulang. "Salamat po sa lahat ng tulong niyo. Hindi ko mararating ito kung hindi dahil sa inyo," sabi ni Lito habang niyayakap ang kanyang ama, ina, at si Mang Andres. Sa huli, nagtayo si Lito ng isang maliit na foundation para tumulong sa mga kabataang nangangarap, kagaya niya dati. Ang aral sa kwentong ito, ang bawat pangarap, gaano man ito kalaki, ay maaaring matupad kung ikaw ay masipag, matiyaga, at naniniwala sa tulong ng Diyos at ng mga taong nagmamalasakit sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.